Bumubuhos ang sikat ng araw na parang kumukulong langis, walang awa, walang patawat. Bawat hibla ng damit na dumidikit sa balat ni Boyet ay basang-basa ng pinahalong pawis at alikabok ng kalsada. Nakaupo siya sa pinakalikurang silyang isang dekaskas na bus. Ang bintana ay isang bukas na sugat na bumubugang mainit na hangin at amoyng tuyong lupa. Sa bawat lubak na dinaraanan ng bus sa baku-bakong kalsada, isang matalim na kirot ang gumuguhit mula sa kanyang kaliwang tagiliran, paakyat sa kanyang tadyang, na tila may nag-aapoy na bakal na nakadikit doon. Napapapikit siya ng mariin, kinakagat ang labi para pigilan ang daing. Ang sugat, isang paalala ng kapalpakan sa Maynila. Isang paalala kung bakit siya naririto ngayon, tumatakas, nagtatago sa isang lugar na ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mararating. Ilang oras na siyang bumibiyahe. Iniwan niya ang ingay at gulo ng siyudad para sa isang katahimikang mas nakakabingi. Sa labas ng bintana, walang katapusang taniman ng tubo ang sumasalubong sa kanya. Ang mga matatayok na halaman ay parang mga berdeng pader na nagtatago sa kung anumang nasa likod nito. Paminsan-minsan, may makikita siyang makubo na gawa sa nipa at kawayan. Magabahay na mukhang matagal nang nakalimutan ng panahon. Ang hininga niya ay mabigat, hindi lang dahil sa sakit, kundi sa pagod. Pagod na sa pagtakbo, pagod na sa pagiging anino. San Lazaro, huling babaan na, sigaw ang konduktor. Tila nabuhayan ng dugo si Boyet. Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw ay isang maingat na kalkulasyon para hindi mabanat ang sugat sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya ang kanyang maliit at luma ng duffel bag at naglakad sa makipot na pasilyo ng bus. Ang ilang pasaherong natira ay tinitingnan siya. Ngamatang punong pagtataka. Isang dayo, isang estranghero. Pagbaba niya, ang alinsangan ay tila isang malakit na kumot na bumalot sa kanya. Tumigil ang bus sa harap ng isang arko na gawa sa pinaktakpi-takping semento at bakal. Ang pintura nito'y tuklap-tuklap na at sa itaas, ang maletrang bakal na dati bumubuo sa pangalang Barrio San Lazaro ay kinalawang na at halos hindi na mabasa. Ito na iyon, ang dulo ng mundo para sa kanya. Umalis ang bus, nag-iwan ng makapal na alikabok at katahimikan. Tumingin si Boyet sa paligid. Ang baryo ay payapa, masyadong payapa. Ang mabahay ay may malalaking bakuran, ngunit ang mabintana ay sarado, na para bang mamatang nakapikit na ayaw ng dumilat. Walang mabatang naglalaro sa kalsada. Walang mamatatandang nakukwentuhan sa kanilang mabalkonahe. Tanging ang marahang paghampas ng hangin sa madahon ng tubo ang maririnig, isang tunok na parang bulong. Naglakad siya papasok. Iniinda ang bawat hakbang. Ang plano niya ay simple. Mahanap ng bahay na paupahan, makulong, at mahintay hanggang sa humupa ang gulo sa Maynila. Maghintay hanggang sa makalimutan ng mataong humahabol sa kanya ang kanyang mukha. Hindi pa siya nakakalayo nang may isang lalaking sumalubong sa kanya. Nasa mga 50 anyos ito, nakasuot ng malinis na polo shirt at pantalon. Ang kanyang buho ay may magaputi na sa gilid at ang kanyang ngiti ay malapat. Magandang hapon ni Ho bati nito. Mukhang bago ka lang dito sa aming baryo. Tumango lang si Boyet, pinapanatili ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa trabaho niya, natutunan niyang ang taong masyadong palangiti ang dapat pag-ingatan. Ako si Valerio, Kapitan Valerio, pagpapakilala ng lalaki. Inilahat ang kamay. Kapitan ng San Lazaro. Nagalangan men, tinanggap ni Boyet ang kamay. Boyet po. Boyet. Yulit ng kapitan na tila tinatandaan ang pangalan at ano naman ang sadya mo rito sa aming munting paraiso. Napakalayo nito sa kabihasan. Nakahanap lang po matutuluyan. Kahit ilang linggo lang, gusto ko lang munang lumayo sa gulong siyudad
Sagot ni Boyet gamit ang kwentong inihanda niya. Lalong lumapat ang ngiti ni Kapitan Valerio. Naku, napunta ka sa tamang lugar. Kung kapayapaan ang hanap mo, dito sa San Lazaro sobra-sobra pa ang may bibigay namin. Halika, samahan mo ako. May alam akong isang maliit na bahay na pwedeng-pwede sa iyo. Swerte ka, iho. Kararating mo lang. May tutulong na agad sa iyo. May kung anong hindi tama. Ramdam ni Boyet sa kanyang bituka ang pagiging masyadong matulungin ng kapitan. Ang ngiti nitong hindi umaabot sa mga mata. Pero wala siyang pagpipilian. Pagod na siya at kailangan niya ngang masisilungan bago pa man bumigay ang kanyang katawan. Sumunod siya sa kapitan. Naglalakad sila sa daang lupa. Bawat bahay na madaanan nila ay nananatiling tahimik. May mga sumisilip sa bintana, mga anino sa likod nga kurtina. Ngunit mabilis na nawawala kapag napapatingin siya. Parang lahat ay nakmamasid, pero walang gustong magpakita. Huwag mo na silang intindihin, sabi ni Kapitan Valerio, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Hindi lang sila sanay sa mga dayo, pero mababait ang matao rito. Magugustuhan mo dito, promise. No. Uminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Luma na ito, pero mukhang matibay pa. Dito, sabi ng kapitan, walang nakatira. Ang may-ari ay nasa abroad na. Pwede mo itong upahan sa murang halaga. Relax ka lang dito, walang gugulo sa iyo. Ako ang bahala. Binuksan kapitan ang pinto. At isang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila. Pumasok si Boyet. Simple lang ang look. Isang maliit na sala, isang kwarto, at isang kusina. Sapat na para sa kanya. Sige po, kukunin ko na. Sabi ni Boyet, ayaw nang pahabain pa ang usapan. Mabuti, tuwang-tuwang sabing kapitan. Iniabot nito ang isang kinalawang na susi. Heto na, huwag kang mag-alala sa bayat, bukas mo na ibigay. Magpahinga ka muna. Kung may kailangan ka, nasa kanto lang ang bahay ko. Ang pinakamalaking bahay dun. Welcome to San Lazaro, Boyet. Umalis ang kapitan, iniwan si Boyet sa katahimikan ng bahay. Isinara niya ang pinto at nilok ito. Sumandal siya sa pinto at doon na niya naramdaman ang pagod na kanina pa niya pinipigilan. Napopo siya sa sahig na kahoy. Ang hininga ay humahabol. Nang mahimasmasan, hinubat niya ang kanyang t-shirt. Ang gasa na nakabalot sa kanyang tagiliran ay basang-basa na ang dugo. Kailangan niyang linisin ito. Maingat niyang tinanggal ang balot. Ang sugat ay malalim. Isang hiwa mula sa isang balisong. Buti na lang at hindi tumama sa anumang organo. Pumunta siya sa maliit na banyo. Binuksan ang gripo. Tumulo ang kalawangin at malamig na tubig. Ginamit niya ito para hugasan ang sugat. Bawat patak ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang laman. Pagkatapos, kumuha siyang bagong gasa at gamot mula sa kanyang bag at muling tinakpan ang sugat. Gabi na nang matapos siya. Humiga siya sa papag na nasa kwarto. Ang kutson ay manipis at amoy luma. Pero para sa pagod niyang katawan, ito'y paraiso na. Sa labas, ang tanging ingay ay ang huningang makuliglik at tuko. Isang konsyerto ngang kalikasan. Pero sa ilalim ng matunog na iyon, maisang katahimikang mas malalim, mas mabigat. Isang katahimikang may laman. Pinilit ni Boyet na ipikit ang kanyang mata. Kailangan niyang matulog, kailangan niyang magpalakas. Dito, ligtas siya. Walang nakakakilala sa kanya. Walang hahanap sa kanya. Iyon ang inisip niya. Nasa pagitan na siyang pagtulog at pagising. Ang isip ay lumulutang sa karimlan nang marinig niya ito. Hindi ito malakas. Hindi ito sigaw. Ito ay isang bulong. Isang bulong na napakahina na tila dala lang ng hangin.
ngunit sapat na para tumagos sa kahoy at umabot sa kanyang pandinig. Galing ito sa dingding na katabing kanyang higaan. Isang tinig na basak, nanginginig at punong takot. Isang tinig na tila pagod ng mabuhay, ngunit mas takot mamatay. Umalis ka na. Napamulat si Boyet. Ang kanyang buong katawan ay biglang nanlamig. Ang pagod ay napalitan ng alerto. Ang lahat ng kanyang pandama ay nakapoy. Tinitigan niya ang madilim na dingding na gawa sa tabla. Ang gubulong ay nagpatuloy. Mas desperado, mas mahina. Habang kaya mo pa, ang lumang simbahan ng San Lazaro ay amoy kandila, alikabok at pananampalataya. Para kay Juno, ang amoy na iyon ay kapayapaan. Bawat umaga, bago pa man magising ang karamihan sa baryo, naroon na siya, nakpupunas ng mamahahabang bangko na gawa sa nara. Ang bawat pag-aplos ng basahan sa kahoy ay isang uringang ritual, isang tahimik na panalangin. 20 taon pa lang si Juno, payat ang pangangatawan at maluman ay kumilos. Ngunit ang kanyang mata ay may lalim na hindi karaniwan sa kanyang edad. Siya ang sakristan, ang tagapag-alaga ng bahay-sambahan, isang tungkuling minana niya pa sa kanyang lolo na bukod sa pagiging sakristan mayor ay isa ring kilalang albularyo noong araw. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga may kulay na salamin ng bintana, gumuguhit ng nga imahe ng masanto sa sahig na baldosa. Sa kabila ang kabanalan at kalumaan ng lugar, ramdam ni Juno ang bigat na nakakapit sa bawat sulok nito. Ang simbahan ay hindi lang isang lugar ng dasal, ito ay isang muok. Isang tanggulan laban sa kadilimang nakapalibot sa buong San Lazaro. Habang nagpupunas siya, narinig niya ang malakas na pagbukas ng malaking pintong simbahan. Ang tunog ay umaling-aungaw, isang marahas na paggambala sa katahimikan. Napalingon si Juno. Isang babae, si Aling Nita, ang pumasok na tumatakbo. Gusot ang kanyang duster, magulo ang buhok, at ang kanyang muha ay basang-basang luha. Juno! Juno! Tulungan mo ako! Humahagulgol niyang sabi, ang boses ay basak at desperado. Mabilis na ibinaba ni Juno ang gabasan at sinalubong gito. Aling Nita, ano pong nangyari? Kalma lang po kayo. Si Cardo, ang asawa ko, sabi nito sa pagitan ng mahikbi. Hindi pa siya umuwi. 3 araw na, Juno. 3 araw na siyang nawawala. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa bato ni Juno. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay. Hindi na naman sana. Saan po ba siya huling nagpunta? Tanong ni Juno, kahit na mahinala na siya sa isasagot nito. Sa tubuhan, sagot ni Aling Nita. Ang takot ay kitang-kita sa kanyang mata. May kukunin lang daw siyang panggatong. Pero bago yon, Juno, may mga nagsabi sa akin. Ilang gabi na raw siyang may nakikitang isang napakagandang babae malapit sa tubuhan. Palagi raw siyang inaakit. Nginingitian, Juno, baka hindi na natapos ni Aling Nita ang sasabihin. Napasupsop na lang siya sa pag-iyak. Napapikit si Juno. Ang kwento ay paulit-ulit na lang. Ang tubuhan, ang magandang babae, ang pakawala. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Alam niya na ang pag-asa ay kasinipis na lang ng sinulit. Hinawakan niya sa balikat si Aling Nita. Magdasal po tayo, Aling Nita. Hahanapin natin si Mang Cardo. Nagpasabi na po ba kayo kay Kapitan? Oo, kanina. Ang sabi niya ay magpapadala siyang matanot para maganap mamaya. Pero alam mo naman dito, Juno, kapag ang isang tao'y nilamon ng tubuhan, wala nang babalik. Ang huling masalita ay isang bulong. Isang pagsuko sa malagim na katotohanan ng kanilang baryo. Sinamahan ni Juno si Aling Nita sa harap ng altar. Pinagtirikan nilang kandila si San Lazaro, ang patrong ng manawawala. Ngunit habang nagdarasal si Juno ngang, Ama namin, ang nasalita ay tila walang bigat sa kanyang dila. Alam niyang hindi ordinaryong pagkawala
Ang nangyari kay Mang Cardo, ito ay isang pag-ani. At ang gutom ngang umaani ay hindi kailanman natatapos. Matapos ang halos 1 oras, medyo kumalma na si Aling Nita at nagpaalam na naiwan si Juno na muli sa katahimikan, ngunit ngayon ang katahimikan ay may kasama ng lagim. Ang amoy ng kandila ay parang amoy ng lamay. Lumapit siya sa bintana. Doon sa may pinakkulayang imahe ni San Miguel Arcangel na tinatalo ang demonyo, tumanaw siya sa labas. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit ang mga anino sa ilalim ng mapuno at sa pagitan ng mga bahay ay tila mas maitim, mas malalim. At doon, nakita niya ito. Ang dayo, ang lalaking dumating kahapon, si Boyet. Naglalakad ito sa gitnang kalsada, papunta sa direksyon ng maliit na tindahan sa kanto. Ang mabalikat nito ay diretso, ang paglakad ay may bigat na nagsasabing sanay ito sa panganib. Ngunit kahit gaano pa katigas ang anyo nito para kay Juno, ang lalaki ay isang tupa na naligaw sa kural ng mga lobo. Isang bagong dating na walang kaalam-alam sa mga ngipin na nag-abang sa dilim. Isang bigat ang dumagan sa dibdib ni Juno. Isang panibagong kaluluwa ang nasa bingit ng kapahamakan. Alisin na sana niya ang kanyang tingin ng may pumukaw sa kanyang pansin. Sa kabilang kalsada, nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete may isang figura, isang babae. Si Ramona. Nakatayo lang ito roon. Nakasuot ng isang pulang bestida na lalong nagpapatingkat sa kaputian ng kanyang balat. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay hinahaplos ng hangin. Maganda siya, isang kagandahang nakakabiyani at nakakakilabot. Hindi ito nakatingin kay Juno. Ang mamata nito kahit sa malayo ay nakatuon sa isang direksyon, kay Boyet. At sa mga labi ni Ramona, may isang ngiti. Hindi ito isang simpleng ngitingang pakbati. Ito ay ang ngitingang isang mangangasong nakakitang kanyang bibiktimahin. Isang ngiti na hindi para kay Juno, kundi para sa dayong naglalakad palayo. Isang ngiti ng pangako, isang pangako ng gutom at kadiliman. Naramdaman ni Juno ang pagtindik ng kanyang balahibo. Nakita na niya ang ngiting iyon dati. Nakita niya iyon bago nawala ang isang magsasaka makalipas ang 1 taon. Nakita niya iyon bago natakpuan ang isang mangingisda na wala ng laman loob sa pampang ng ilok. Napahawak siya ng mahigpit sa rehas ng bintana. Ang kanyang buko ay namuti. Ang panalangin kanina ay hindi niya mahanapan ng bigat ay kusa na ngayong nabuos sa kanyang isipan, hindi para kay Mang Cardo kundi para sa bagong dating. Diyos ko, bulong ni Juno sa hangin. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kaawaan niyo ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, ginising si Boyet hindi ng sikat ng araw, kundi nga alaala ng bulong. Paulit-ulit itong tumatakbo sa kanyang isipan, isang multo na hindi niya mapatahimik. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili, guni-guni lang iyon, bunga ngang pagod at lagnat mula sa sugat. Sa dami ngang kanyang pinagdaanan, ngayon pa ba siya maniniwala sa mga kababalahan? Pero ang takot na naramdaman niya kagabi ay totoo. Ang panlalamig ng kanyang dugo, ang biglaang pag-ikting ng kanyang nakalamnan hindi iyon gawa-gawa lang. Kailangan niyang lumabas, kailangan niyang hangin. Kailangan niyang patunayan sa sarili na ang San Lazaro ay isa lang ordinaryong, nakakabagot na baryo at hindi isang lugar na may bumubulong na mga pader. Nagsuot siya ng malinis na t-shirt at maong, siniguradong natatakpan ang benda sa kanyang tagiliran. Lumabas siya sa tirahan niya, sinalubong ng pamilyar na alinsangan. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang mga mata ay alerto, pinapakiramdaman ang paligid. Ang mga bahay ay ganon pa rin, mga bintanang sarado. Ang ilang taong nakakasalubong niya ay yumuyuko o umiwas ng tingin. Ang baryo ay may sakit, isang karamdaman ng takot at pag-iwas. Sa kanyang paglalakad, isang kakaibang amoy ang humalo sa hangin.
Hindi ito amoy nga alikabok o natutuyong dahon. Ito ay matamis, mabango, isang pamilyar na halimuya na matagal na niyang hindi naamoy. Sinundan niya ito tulad ng isang inuuhaw na naghahanap ng tubig. Dinala siya nito sa isang maliit na bakuran sa gilid ng isang bahay na medyo kupas na ang pintura. At doon, nakita niya ito, isang taniman. Sa gitnang ng tuyot at kulay lupang paligid ng San Lazaro, may isang parisukat na espasyo na puno ng buhay, luntiang madahon at sa pagitan ng maito, puting-puting mabulaklak. Sampagita. At sa gitna ng maliit na hardin na iyon, may isang babaeng nakayuko, abala sa pag-alaga sa mga halaman. Nakatalikod ito sa kanya. Mahaba at itim ang buhok nito, nakatali ng simple. Manipis lang ang pangangatawan niya, nakasuot ng isang luma ngunit malinis na bestida. Ang kanyang makamay ay gumagalaw ng may kagaanan at pag-iingat. Hinahawi ang magadahon, inaalis ang magadamo. May kung anong kapayapaan sa tanawing iyon. Isang larawang hindi nababagay sa baryong ito. Para itong isang buhay na bulaklak sa gitna ng patay na lupa. Tumihim si Boyet. Biglang napaangat ng tingin ang babae. Bahagyang nagulat. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Boyet ang bulong. Nakalimutan niya ang sugat. Nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Ang mukhang babay ay simple lang, walang kolorete. Ngunit ang kanyang nga mata ay malalaki at malungkot na para bang may pasan itong bigat na hindi kayang makita nga iba. May isang hiwaga sa kanyang tingin, isang katahimikang mas malalim pa sa katahimikang ng buong baryo. Pasensya na sa abala, sabi ni Boyet, ang boses ay medyo magaspang. Hindi sanay sa malumanay na pakikipag-usap, naamoy ko lang ang mga bulaklak. Ngumiti ang babae, isang maliit, nahihiyang ngiti. Ayos lang, medyo matapang nga ang amoy nila, lalo na sa umaga. Lumapit si Boyet, huminto sa gilid ng bakot na kawayan. Ikaw ang naktanim ng lahat ng to. Tumango ang babae. Ako nga, para kasing, kailangan ng baryo ng konting bango, ng konting ganda. Law, tumago sa mga salitang iyon kay Boyet. Ganun din ang naramdaman niya. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang dalawa. Si Boyet, nakatingin sa mga bulaklak. Ang babae, nagbabalik sa kanyang ginagawa, ngunit hindi na kasing abala tulad kanina. Ako si Boyet, sabi niya sa wakas. Sinisira ang katahimikan. Muli itong tumingin sa kanya. Eva. Ang pangalan ay simple. Pero sa paraan ng pagkakasabi nito, tila ito umalingaw-ngaw sa isip ni Boyet. Taga rito ka talaga? Tanong ni Boyet. Mula pa kabata, sagot ni Eva. Ang tingin ay bumalik sa mahalaman. Wala na akong ibang alam na lugar kundi ito. May bahid ng lungkot sa kanyang boses. Gusto mo bang umalis? Nagulat si Eva sa tanong. Tumingin siya kay Boyet, pinag-aralan ang kanyang mukha. Lahat naman yata ang tao dito gustong umalis, pero hindi lahat kaya. Sa sagot na iyon, naramdaman ni Boyet ang isang koneksyon, ang pagnanais na magkatakas. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. At mukhang iyon din ang dahilan kung bakit ito naririto pa. Isang kakaibang gaan ang naramdaman ni Boyet sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa maikling sandaling iyon, sa harap ng isang babaeng nag-aalaga ng sampagwita, hindi siya isang takas, hindi siya isang mamamatay tao. Isa lang siyang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Boyet. Isang ngiting hindi pilit. Maganda sila. Sabi niya, tinutukoy ang mabulaklak. Salamat. Hindi niya alam kung para saan ang pasasalamat niya kung para ba sa bulaklak o sa saglit na kapayapaang ibinigay sa kanya ang takpong iyon. Tumango lang si Eva bilang sagot.
at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang hardin. Nagpatuloy si Boyet sa kanyang paglalakad, ngunit iba na ngayon ang kanyang pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang kulay abo na baryo ay tila nagkaroon ng isang puting-puting tuldok ng liwanag. Lumipas ang maghapon. Ngunit ang imahe ni Eva at ang amoy ng sampagwita ay nanatili sa kanyang isipan. Isang palaisipan. Paanong ang isang tulad niya na may ganong kalungkot na mamata ay kayang mag-alaga ng isang bagay na napakaganda? Nang gumabi, hindi mapakali si Boyet. Ang alaala ni Eva ay nakikipagbuno sa alaala ng bulong, ang liwanag at dilim, ang ganda at ang lagim. Dahil sa kanyang propesyon, ang kuryosidad ay isang mapanganib na katangian. Ngunit ngayong gabi, hindi niya ito mapigilan. Kailangan niyang malaman. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Nang ang buwan ay isang manipis na hiwa na lang sa kalangitan, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang tinutuluyan. Gumalaw siya na parang anino, ang bawat hakbang ay tiyak at walang ingay. Bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita si Eva kaninang umaga. Ang bahay ay madilim at tahimik, wala si Eva dun. Naghintay si Boyet sa anino ng isang malaking puno. Ilang sandali pa, natanaw niya ang isang figura na naglalakad sa kalsada palayo sa sentrong baryo. Si Eva. Dahan-dahan siyang sumunod, nag-ingat na mapanatili ang distansya. Ang puso niya ay kumakabog, isang halong ang pag-aalala at pagkasabik. Saan siya pupunta sa ganitong oras ng gabi? Dinala silang kanilang mapa sa pinakadulong bahaging baryo, kung saan ang mabahay ay mas kakaunti at masira-sira. Huminto si Eva sa harap ng isang bahay na halos guguho na. Ang kahoy nito ay bulok, ang bubong ay may mga butas, at ang mahalaman sa paligid nito ay magadamong ligaw. Ito ang kabaliktaran ng hardin niyang sampagwita. Ito ay isang lugar ng pakabulok. Pumasok si Eva sa loob ng bahay ng walang pag-alinlangan at isinara ang pinto. Nagtago si Boyet sa likod ng isang puno, ilang metro ang layo. Naghintay siya. Anong ginagawa niya sa lugar na ito? Lumipas ang 1 minuto, 2, 3, katahimikan. At pagkatapos narinig niya ito, hindi ito bulong. Hindi ito salita energy tao. Ito ay isang ungol. Isang ungol na hindi galing sa aso o sa anumang hayop na narinig na niya. Ito ay isang tunog na galing sa lalamunan malalim, garalgal at punong isang primordial na gutom. Isang tunog ang isang nilalang na nagpipigil, na nagagalit, na nagdurusa. Galing ang tunog sa loob ng bahay kung saan pumasok si Eva. Napatigil sa paghinga si Boyet. Ang init ng katawan niya ay biglang nawala, napalitan ng yelo. Ang kamay niya ay kagyat na napahawak sa kanyang tagiliran, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa isang ugaling nakasanayan naghahanap ng baril na wala naman dun. Ang imahe ni Eva na nag-aalaga ng sampagwita ay biglang nakalamat sa kanyang isipan at sa mga lamat na iyon sumilip ang isang nakakakilabot na tanong. Ano ang tunay na anyo ng babaeng nasa loob ng bahay na iyon? Hindi nakatulog si Juno ng gabing iyon. Ang imahe ni Ramona na nakangiti habang pinagmamasdan ang dayo ay nakatatak sa kanyang isipan na parang markang bakal. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang ngiting iyon isang pangako ang karahasan na nakabalat kayo sa kagandahan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang lalaking si Boyet ay minarkahan na. Siya na ang susunod. Kinabukasan, habang pinapatuno niya ang kampanang simbahan para sa misa, ang bawat kalembang ay parang pagluluksa sa kanyang pandinig. Ang masalitang kanyang yumaong lolo ay bumabalik sa kanya. Ang pananampalataya ay hindi lang pagluhod, apo. Minsan, ito ay pagtayo at pagharap sa kadiliman kahit nanginginig pa ang iyong matuhot. Kailangan niyang kumilos. Hindi na sapat ang dasalan. Matapos ang misa, habang ang ilang matatanda ay pawi na,
Nagpasya si Juno. Hinubat niya ang kanyang puting sotana, naiwan sa kanyang simpleng t-shirt at pantalon. Mula sa isang maliit na kahon sa ilalim ng altar, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago, isang luma at maitim ng rosaryo na gawa sa kahoy. Ang krus nito ay medyo gasgas na. Ito ang rosaryong kanyang lolo. Sabi nito, hindi lang ito basta binasbasan ng pari. Ito'y binulungan ng maorasyon na mas matanda pa kaysa sa simbahan mismo. Isinilit niya ito sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay isang paalala ng kanyang misyon. Huminga siya ng malalim at lumabas ng simbahan. Ang sikat ng araw ay tila walang kapangyarihan sa mga aninong gumagapang sa San Lazaro. Tinungo niya ang direksyon ng bahay na tinutuluyan ng dayo. Bawat hakbang ay mabigat. Sinubas siya para manghimasok. Isa lang hamak na sakristan. Ngunit sino pa ang kikilos kung lahat ay nakbubulak-bulagan na? Nakarating siya sa harap ng bahay na gawa sa kahoy. Huminto siya, naipon ng lakas ng loop at kumatok ng 3 beses. Saglit na katahimikan bago bumukas ang pinto. Si Boyet, mukha itong pagod at iritado. Ang mamata nito ay mapagbantay, sinusuri si Juno mula ulo hanggang paa. Anong kailangan mo? Tanong ni Boyet. Ang boses ay magaspang. Ako si Juno, ang sakristan sa simbahan. Pagpapakilala ni Juno, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. Tinaasan siya ang kilay ni Boyet. Tungkol saan? Kung manghihingi ka ang donasyon, wala akong pera. Hindi tungkol diyan. Git ni Juno. Tungkol ito sa iyo. So kalitosan mo. Natawa si Boyet, isang tawang walang saya. Kaligtasan? Masyado ka namang seryoso, bata. Ayos lang ako. Akma na nitong isasara ang pinto. Huwag! Mabilis na sabi ni Juno. Iniharang ang kanyang kamay. Pakiusap, makinig ka muna. Tinitigan siya ni Boyet. Ang pakainis ay napalitan ng pagtataka. Siguro'y may nakita itong desperasyon sa mga mata ni Juno. Bumuntong hininga ito at binuksan muli ang pinto. Ngunit nanatili itong nakaharang. O sige, ano yon? Bilisan mo. Kailangan mong umalis dito. Diretsong sabi ni Juno. Hindi ligtas para sa iyo ang lugar na to. Narinig ko na yan. Malamig na sagot ni Boyet. Bakit? Ano bang meron dito? Mamulto? Aswang? May halong panguyam sa kanyang tono. Hindi na tinak si Juno. Huwag kang magtiwala kahit kanino, lalo na kay Kapitan Valerio. Napakunot ang no ni Boyet. Ang kapitan? Siya pa nga ang tumulong sa akin kahapon. Bakit ko siya hindi pa kakatiwalaan? Dahil ang kabaitan niya ay isang patibong, sabi ni Juno. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. At lalong-lalo na, umiwas ka sa babaeng nagngangalang Ramona. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay ang nakbago sa mukha ni Boyet. Isang bahagyang pag-ikting ng kanyang panga, ngunit mabilis din itong nawala. Isang matanda at isang magandang babae. Sila pala ang kinatatakutan niyo dito? Baka naman sismis lang yan ng walang magawa. And nakita ni Juno ang pader na itinayo ni Boyet, isang pader ng pag-alinlangan. Alam niyang hindi ito madadaan sa salita lamang. Dinukot niya ang rosaryo mula sa kanyang bulsa at inilahat ito. Eto, daling mo to palaji. Tinitigan ni Boyet ang lumang rosaryo na nasa palat ni Juno. Saglit itong hindi kumibo. Pagkatapos ay tumawa ito, mas malakas ngayon. Ano to, prosesyon? Anong kasunot? Babasbasan mo tong bahay ngang holy water. Hindi ko kailangan niyan. Hindi mo naintindihan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ka nandito at sinasayang ang oras ko. Putol ni Boyet. Ang pasensya ay tuluyan ng nawala. Umalis ka na. Ayokong gulo. Ito ang magliligtas sa'yo.
Pagpupumilit ni Juno, isinusulong pa ang rosaryo. Kinuha ito ni Boyet. Saglit na nagaroon ng pag-asa si Juno. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis na naglaho. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Boyet ang rosaryo sa lupa. Gumulong ito sa alikabok. Ang lumang kahoy ay gumawa ng isang malungkot na tunog. Wala akong panahon para sama pamahiin mo, bata, sabi ni Boyet. Ang mga mata ay nanlilisik. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Pagkasabi nun, marahas niyang isinara ang pinto sa mukha ni Juno. Ang tunong ng pagkakalangit-ngit at ang malakas na pagbaksak nito ay tila isang hatol. Naiwan si Juno sa labas. Nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ang pakiramdam niya ay nilalamon siya ng anino. Yumuko siya at pinulot ang rosaryo mula sa alikabok. Pinagpagan niya ito ng marahan na parabang isang nasaktang kaibigan. Narinig niya ang yaba ni Boyet sa loob ng bahay, palayo sa pinto. Isang halo ng awa at frustrasyon ang bumalot sa puso ni Juno. Ang lalaki ay bulag. At ang magbulak sa lugar na ito ay laging naunang mapahamak. Habang nakahawak sa rosaryo at nakatingin sa saradong pinto, bumulong si Juno, hindi para kay Boyet, kundi para sa hangin, para sa kanyang sarili, para sa Diyos na tila bingi sa San Lazaro. Hindi demonyo ang kinakatakutan ko para sa iyo. Aniya, ang kanyang boses ay mahina at punong lagim, kundi ang mataong nakikipagkasundo sa kanila. Ang pinto ay nanatiling sarado. Sa labas, naiwan si Juno kasama ang kanyang itinakwil na babala. Sa loob, naiwan si Boyet kasama ang kanyang kumukulong inis. Sino ang batang iyon para pangaralan siya? Isang sakristan na puno ng pamahiin at kwentong kutsero, multo, aswang. Guni-guning ang mataong walang magawa sa buhay kundi matakot sa sarili nilang anino. Ibinuhos ni Boyet ang kanyang galit sa paglilinis ng kanyang barong-barong. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang pagpawisan ng tensyon na bumabalot sa kanyang mga kalamnan. Ngunit habang nagwawalis siyang alikabo, ang masalita ni Juno ay umulit-ulit sa kanyang isip, kasamangang alaala ng ungol na narinig niya mula sa abandonadong bahay at ang imahangang malungkot na mamata ni Eva. Nga piraso ngang isang palaisipan na ayaw niyang buuin. Mas madaling isipin na lahat sila ay bali. Mas ligtas maniwala na siya lang ang matino sa lugar na ito. Nang magtatanghali, habang nag-init siya ng delatang sardinas, narinig niya ang komosyon sa labas, mga sigawan. Mga boses na puno ng pag-alala. Sa isang baryo na kasing tahimik ng San Lazaro, ang anumang ingay ay isang malaking balita. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang isang grupong kalalakihan na nakukumpulan malapit sa tindahan ni Aling Pasing. Nasa gitna nila si Kapitan Valerio. Ang mukha ay seryoso habang may kausap na isang matandang babae na humahagulgol. Hindi nagtagal. Nakita ni Boyet ang pagdating ng ilang kalalakihan na may dalang maitak at sulo kahit tiri pa ang araw. Ang tensyon sa hangin ay halos mahahawakan na sa kapal. May isang grupo nga kabataang tambay na napadaan sa tapat ng kanyang bahay, nagbubulungan. Narinig niya ang pangalan. Si Kiko daw, pre. Gabi pa daw kahapon hindi umuwi. Huli daw na kita papasok ng tubuhan. Kiko. Naalala ni Boyet ang mukha. Ito ang isa sa makabataang mapang-asar na sumutsot sa kanya noong unang araw niya rito. Tinawag siyang, dayong mukhang may tinataguan. Inirapan lang sila ni Boyet nun. Ngayon, ang isa sa kanila ay nawawala. Hindi niya pinansin, hindi niya problema. Ngunit ang salitang tubuhan ay tumatak sa kanyang isipan. Ang lugar kung saan nawala ang asawa ni Aling Nita. Ayon sa narinig niya sa sismis, ang lugar na tila isang itim na butas na lumalamon sa mataong San Lazaro. Isang oras pa ang lumipas. Isang malakas na katok ang narinig ni Boyet sa pinto, si Kapitan Valerio. Boyet, iho, sabi ng kapitan. Ang boses ay nakmamadali. Maghahanap kami.
Si Kiko, isa sa mga kabataan dito, ay nawawala. Baka pwede kang sumama. Bawat pares ng mata ay malaking tulong. Tinitigan ni Boyet ang kapitan. Ang alok ay tila sincero. Ngunit para kay Boyet, nasanay sa panlilinlang, ito ay isang oportunidad. Isang paraan para makita kung paano kumilos ang mga tao rito. Isang paraan para malaman kung ano talaga ang kinatatakutan nila. At higit sa lahat, ang kanyang instinct na pinatalas ng maraming taon sa panganib ay nagsasabing kailangan niyang makita mismo ang tubuhan. Kailangan niyang harapin ang pusoong kadiliman ng lugar na ito. Sa ikapukap, sasama ako, sakot ni Boyet. Naktipon ang halos 20 kalalakihan sa bungat ng tubuhan. Ang matatayok na tubo ay parang isang berdeng pader na walang katapusan. Ang hangin na umihip mula rito ay malakit at may dalang amoyng nabubulok na tamis. Nagbigay ngang instruksyon si Kapitan Valerio, hinati sila sa malilit na grupo. Napasama si Boyet sa isang grupo ngang 3 magsasaka na armadongang ita. Pumasok sila. Agad, naramdaman ni Boyet ang pagbabago sa paligid. Ang ingay ng baryo ay nawala. Pinalitang isang nakabibinging katahimikan na binabasak lang ang kaluskos ng kanilang paa at ng pagampas ng madahon ng tubo sa isa't isa. Ang sikat ng araw ay hirap ng tumagos. Ang paligid ay naging madilim na para bang biglang lumubok ang araw. Kiko! Kiko! Sigaw nga kasama niya. Ang maboses nila ay parang kinakain ng mahalaman. Hindi sumisigaw si Boyet. Ang kanyang mga mata ang gumagana. Sinusuri niya ang bawat sulok, ang lupa, ang mga nabaling tangkay. Ito ang kanyang teritoryo, ang paghahanap. Ngunit hindi tao ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang panganib. Habang palalim sila ng palalim, lalong nagiging mapangapi ang katahimikan. Napansin ni Boyet na kahit ang makulisap ay tumigil sa pag-ingay. Para bang may isang malaking presensya na nakpatahimik sa lahat ng buhay sa paligid. Dito raw siya huling nakita. Bulong ng isang magsasaka, tinuturo ang isang maliit na espasyo kung saan may maboteng ngalak na nakakalat. Nakikipag-inuman daw mag-isa. Pinamasdan ni Boyet ang lugar. May mayapa. Ngunit may isa pang marka sa lupa na hindi niya gusto. Isang mahabang kalmot na parabang may isang bagay na mabigat ang kinalatkat palayo. Sinundan niya itong tingin. Papunta ito sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng tubuhan. Dun tayo, sabi ni Boyet. Ang boses ay may autoridad na hindi nila masagot. Sumunod sila. Ang takot ay mababasa na sa mukhang mamagsasaka. Ang kanilang nga ita ay hawak nila ng mahigpit. Hindi na para sa pahawing mahalaman kundi para sa proteksyon. 5 minuto pa silang naglakad nang maamoy ito ni Boyet. Isang pamilyar, metalikong amoy, ang amoyng dugo. Huminto siya. Ang kanyang makasama ay napahinto rin. Ano yon? Tanong ng isa. Hindi sumagot si Boyet. Ang kanyang mamata ay gumagala. Hinahanap ang pinanggagalingan ng amoy. Nilibot niya ang isang malaking kumpolong tubo. At doon, sa isang maliit na puwang, nakita niya ito. Natigilan siya. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mabaga. Sa buong buhay niya bilang isang mamamatay tao, nakakita na siya ngang mabagay na karumal-dumal. Pero ito ay iba. Hindi ito isang buong katawan. Ito ay ang kalahati mula sa baywang pababa. Nakasuot pa rin ng kupas na maong at manggasirang sinalas. Ang mga binti ay nakabaluktot sa isang hindi natural na posisyon. Ngunit ang pinakakakilabot sa lahat ay ang hiwa sa may baywang. Ito ay perpekto, malinis, na parabang pinutong isang higanteng labaha. Walang bakas ng pagkakagatan. Walang gutay-gutay na laman. Isang perpektong hiwa. Napasuka ang isa sa magsasaka. Ang isa naman ay napaurong, natutumba. Ang mukha ay putlang-putla. Ngunit si Boyet ay nanatiling nakatayo roon, nakatitik.
Ang utak niyang sanay sa lohika ay pilit na hinahanapan ito ngang paliwanag. Walang kutsilyo, walang itak, walang lagari ang kayang gumawa ngang ganitong hiwa. Ang tanong na bumabagabak sa kanya ay hindi sino ang gumawa nito, kundi nasaan ang itaas na bahagi. Dahan-dahan siyang lumuhod, sinusuri ang eksena. Walang ibang bakas ang dugo maliban sa mismong katawan, na para bang ang itaas na bahagi ay lumipat palayo. Bigla tumahimik ang lahat, maging ang hangin ay huminto sa pag-ihip, isang katahimikang mas masahol pa sa siga. At sa katahimikang iyon, narinig ito ni Boyet. Isang tunog mula sa itaas. Isang tunog na hindi galing sa ibon. Isang tunog na parang mabilis na pakampay ng isang bagay na malaki at parang katat. Pak pak pak, pak pak pak. Tumingala si Boyet. Ang makapal na dahon ng tubuhan ay halos natatakpan ng langit. Ngunit sa mga siwang, nakita niya ang makulimlim na kalangitan ng dapit hapon. Ang tunog ay paikot-ikot sa itaas nila. Nakatagos ang kaulap, nagmamasid. Ang bulong, ang ungol, ang babala ni Juno, ang kalahating katawan. At ngayon, ang tunog na ito, ang mga pirasong palaisipan ay nagsimula ng magdikit-dikit sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay isang bagay na imposible, isang bagay na mula sa pinakamasamang bangungot. Ang huwarse na sigawang gisa sa mangga magsasakang bumasag sa sandali. Manananggal! Ngunit si Boyet ay hindi nakinig. Ang kanyang mamata ay nakatutok pa rin sa itaas. Ang kanyang makamay ay kusang nakuyom. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, kaharap niya ang isang kalaban na hindi niya maintindihan. Isang kalaban na may mga pakpak. Nakatayo si Eva sa dilim ng kanyang silid, nakikinig. Para sa kanya, ang hangin ay hindi lang hangin. Ito ay isang tagapagdala ng balita. At kanina, dinala nito ang amoy. Ang pamilyar na amoy ng bakal at takot. Ang amoy ng dugo. Alam niyang nangaso na naman ang kanyang ina. Pagkatapos ay narinig niya ang komosyon, ang mga sigawan, ang pagtawag sa pangalan ni Kiko. At ang pinakakinatatakutan niya ang pag-alis ng makalalakihan papunta sa tubuhan kasama ang dayo, kasama si Boyet. Ang bawat minutong paghihintay ay isang pagpapahirap. Ang puso niya ay isang ibon na nakakulong sa kanyang dibdib pilit na kumakawala. Nanalangin siya sa isang Diyos na alam niyang matagal nang tumalikod sa kanilang pamilya. Huwag siya. Pakiusap, huwag siya. Nang bumalik ang malalaki mula sa tubuhan, alam na niya. Nakita niya sa kanilang mamukha ang putla, ang panginginig, ang takot na hindi na may tatago. At nakita niya si Boyet nakatayo ng bahagyang malayo sa grupo. Ang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit ang mamata nito ay nakakita na. Nakakita ito ng katotohanan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong nakmula sa takot at sa isang kakaibang damdamin na ngayon lang niya naramdaman para sa isang tao. Isang damdamin ng pag-alala na mas matimbang pa kaysa sa takot niya sa sariling ina. Hinintay niyang kumalat ang dilim. Isang kaalyado na parehong nagtatago at naglalantat ng malihim. Lumabas siya ang kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay labag sa kanyang kaloban, labag sa bawat hiblang ang kanyang pakataw na sinanay para magtago. Tinungo niya ang bahay na tinutuluyan ni Boyet. Naabutan niya itong nakaupo sa isang hagdan sa labas. Nakatingin sa kawalan, ang makamay ay nakakuyom sa ibabaw, kanyang matuhod. Hindi ito mukhang takot, mukha itong nag-iisip. Isang mapanganib na uring ng pag-isip. Nang maramdaman ni Boyet ang kanyang presensya, agad itong napaangat ng tingin. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Eva, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Lumapit si Eva, ang makamay ay nanginginig sa kanyang tagiliran. Boyet, kailangan mong umalis. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Bakit? Tanong ni Boyet. Hindi gumagalaw. Ang tingin ay nakatitik sa kanya.
na parabang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Basta, umalis ka na. Ngayong gabi, huwag ka nang magtanong. Pagmamakaawa ni Eva, ang maluha ay nagsisimula ng mamo sa gilid ng kanyang mamata. Tumayo si Boyet. Lumapit ito sa kanya, isang hakbang lang ang pagitan. Nakita ko sa tubuhan ang katawan ni Kiko o kung ano mang natira sa kanya. Ang bawat salita ay mabigat at malamig. Anong alam mo, Eva? Napaurong si Eva. Ang tanong ay parang isang sampal. Alam niyang wala ng atrasan. Ang makasinungalingan ay hindi na kayang takpan ang katotohanang kasinlaki ng isang bangkay na walang katawan. Pakiusap, higbi niya. Sabihin mo sa akin, giit ni Boyet. Ang boses ay bahagyang tumaas, hindi galit, kundi puno ng isang nakakatakot na intensidad. Huminga ng malalim si Eva at kasabay ng pagbuga ng hangin ay ang pagbuga ng mga salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Ang pumatay kay Kiko, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Ang masalita ay ayaw lumabas. Ang kumain sa kanya, ang nanay ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliklik at ang malakas na pakabog ng puso ni Eva. Hinintay niya ang sigaw ni Boyet, ang pagtakbo, ang pandidiri. Ngunit wala, nanatili itong nakatayo, nakatitig, naghihintay. Siya ang manananggal. Pagpapatuloy ni Eva, ang bawat salita ay lason sa kanyang dila. Ang pangalan niya ay Ramona at ikaw ang susunod niyang gustong kunin. Nakita ka niya, minarkahan ka na niya. Suminghap si Eva. Kailangan niyang hangin. Kailangan niyang ilabas ang pinakamalaking lason sa lahat. Tumingin siya sa mata ni Boyet, mamatang hindi pa rin nagpapakitang takot at sinabi ang katotohanang sisira sa lahat. At ako, ang kanyang boses ay halos mabasak. Katulad niya ako, pinikit niya ang kanyang mata, ayaw makita ang reaksyon nito. Isa akong aswang, nasa dugo namin ang sumpa, ang gutom, ang pagiging halimaw, kaya pakiusap Boyet, umalis ka na, habang hindi pa huli ang lahat. Bago kanila makuha, o bago pa kita makuha. Ang huling masalita ay isang bulong ng pagsuko, isang pag-amin sa sarili niyang kadiliman. Pinuksan niya ang kanyang mata, handa na sa pinakamasama. Ngunit ang nakita niya ay hindi pandidiri, hindi galit. Walang takot sa mga mata ni Boyet, walang gulat. Ang nandun ay isang bagay na mas kilala ni Eva, isang bagay na nakikita niya sa mga matang kanyang inabago ito mangaso. Ang lamig, ang kalkuladong lamig ng isang pumapatay. Ang kanyang takot ay hindi napalitan ng takot ni Boyet, kundi ng isang mapanganib na katahimikan. Iniangat ni Boyet ang kanyang kamay at napapikit si Eva. Iniisip na sasaktan siya nito. Ngunit marahan lang nitong hinawi ang isang hiblang buho na tumatakip sa kanyang mukha. Ang paghipo ay magaan, ngunit ang intensidad sa likod nito ay mabigat. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Sa halip, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakakilabot at nagtanong itong isang simpleng bagay. Isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o banta. Kailan ang susunod na kabilugan ng buwan? Ang simbahan ay hindi na isang kanlungan para kay Juno. Ito ay naging isang hawla. Habang naglilinis siya ng manatunaw na kandila sa altar, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang maimahe ng nagdaang 24 na oras ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang itinakwil na rosaryo, ang kalahating katawan sa tubuhan, at ang pagtatapa ni Eva na narinig niya mula sa mga nakakagulong sismosa sa baryo. Isa siyang aswang, katulad ng ina niya. Ang mga salita ay gumuguhit ng isang larawan ng trahedya sa kanyang isip. Si Eva
Ang babaeng may malungkot na mga mata ay hindi lang biktima, isa rin siyang sumpa. Ngunit ang pag-amin nito, ang pagtatangkang iligtas si Boyet, ay isang aktoong kabayanihan sa paningin ni Juno. Isang patunay na may natitira pang liwanag sa kaluluwa nito. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin tama. Isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Isang tanong na mas malalim pa sa hiwaga ng maaswang. Paanong ang isang baryo na pinamumugaran ng mahalimaw ay nananatiling buo? Paanong sa dinamiraming nawawala, palaging nga dayo o matagalabas ang nabibiktima? Bakit tila may isang hindi nakasulat na batas, isang kasunduan? Ang sagot, alam niya, ay hindi matatagpuan sa loob na simbahan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Juno. Mula sa bintanang kanyang maliit na silid sa likod ng simbahan, pinagmamasdan niya ang baryo. Ang buwan ay halos bilok na, nagbibigay ng isang maputlang liwanag na lalong nagpapatingkat sa kadiliman ng mga anino. At doon, sa liwanagong buwan, nakita niya ito. Isang figura ang lumabas mula sa pinakamalaking bahay sa kanto, si Kapitan Valerio. Ngunit sa halip na lumiko papunta sa sentro ng baryo, naglakat ito sa kabilang direksyon patungo sa landas na papunta sa Ilok Pihati. Ang ilok na ayon sa mga matatanda ay dinadaluyan ng luhang makaluluwang ligaw. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa katawan ni Juno. Walang sinuman sa San Lazaro ang naglalakad patungo sa ilok sa ganitong oras ng gabi. Ang insting na minana niya sa kanyang lolong albularyo ay sumisiga, sundan mo, daan-daan, na parang ganino, lumabas si Juno. Ginamit niya ang dilim ng mapuno at mga bahay para magtago. Sinundan niya ang kapitan. Ang kanyang mapaa ay halos hindi lumilika ng tunok sa lupang kalsada. Ang bawat paktibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Dinala silang landas sa isang lumang bodega malapit sa pampang ng ilok. Ito ang dating imbakan ng asukal nung panahon pang Kastila, ngayon ay abandonado na at kinakain ng mabaging at kalawang. Dito, uminto si Kapitan Valerio. Kumatok ito sa malaking pinto na bakal. Naktago si Juno sa likod ng isang malaking puno ng balete. Ang kanyang hininga ay pigil. Bumukas ang pinto at mula sa dilim salop, isang figura ang lumabas. Si Ramona. Napatakip si Juno sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunok na maaring kumawala. Ang pinuno ng baryo at ang reynang mahalimaw nag-usap sa gitnang gabi na parang matatandang makaibigan. Valerio, sabi ni Ramona, ang boses ay parang seda ngunit may talim. Ginigising mo ako sa ganitong oras. Sana'y mahalaga iyan. Palagi namang mahalaga, Ramona. Sagot ng kapitan. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng otoridad. Ang anak mo, nagiging problema siya. Ang pakikipag-usap niya sa dayo ay isang panganib sa ating kasunduan. Kasunduan. Ang salitang iyon ay tumama kay Juno na parang kitlat. Ngumisi si Ramona. Hayaan mo ang anak ko. Ang kahinaan niya ay problema ko. Ang problema mo ay ang dayo. Ang matao mo ay nagsisimula ng magtanong. Ang pakawala ni Kiko ay masyadong mabilis, masyadong marahas. Iyon ang kapalit ng kapayapaan. Tumaas ang boses ni Kapitan Valerio. Ang kasunduan ay malinaw. Ang kasunduan na sinimulan pa aking ama at ng iyong ina. Hindi ninyo gagalawin ang sinumang ipinanganak sa San Lazaro. Kapalit nito, lahat ng maliligaw dito, lahat ng dayo, lahat ng hindi taga rito, sila ang pagkain, sila ang alay. Ako ang magbibigay sa inyo ngang pangalan at kayo ang kukuha ng tahimik. Hindi makahinga si Juno. Ang hangin ay tila naging lason. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Hindi kaweng aswang ang kapitan, siya ang kanilang pastol. At ang madayo ang mga tupang kanyang inihahain. Ang pagiging matulungin,
ang ngiti, ang pag-alok ng tulong kay Boyet. Lahat ay isang pagbabalat kayo, isang paraan para suriin at markahan ang susunod na biktima. Naramdaman ni Juno ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang banal na galit na nakpapakulo sa kanyang dugo. Ang lalaking dapat ay nagpoprotekta. Sa kanila ay ang siyang nagbebenta ng kanilang makaluluwa para sa isang pekeng kapayapaan. Ang dayong iyon, sabi ni Ramona, ang dila ay dumadampi sa kanyang labi. Matipuno siya, malakas, gusto ko siya. Maghintay ka, mariing sabi ni Kapitan Valerio. Huwag kang padalos-dalos, may tamang oras para sa lahat. Kapag nakuha na niya ang tiwalang lahat, kapag kampante na siya, kapag iniisip na niyang isa na siya sa atin, doon tayo kikilos. Lumapit ang kapitan kay Ramona. Ang kanilang mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay din sa malamig na determinasyon sa mukhang kapitan. Hivak ninyong kalawin si Eva, itos nito. Ang dayo, si Boyet. Sa susunod na linggo, sa inyo na siya. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Juno ay gumuho. Ang masalitang iyon ay isang sentensiyang kamatayan. Isang petsang pag-alay. Si Boyet ay hindi lang isang target. Isa na siyang naka-schedule na sakripisyo. At sa ilalim ng punong balete, habang nakikinig sa kasunduan ngang dugo at pakakanulo, alam ni Juno na ang laban para sa kaluluwa ngang San Lazaro at para sa buhay ni Boyet ay ngayon palang tunay na nagsisimula. Nasa loob sila ng maliit na bahay ni Boyet. Ang pinto ay sarado, ngunit hindi nito kayang pigilan ang katotohanang pumasok na sa pagitan nilang dalawa. Si Eva ay nakaupo sa gilid ng papa. Nangingini. Ang mga mata ay nakatitik sa sahig na kahoy na parabang doon niya makikita ang kasagutan sa lahat. Si Boyet, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik sa maliit na espasyo na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ngunit hindi takot ang nasa kanyang galaw, kundi isang seryosong kalkulasyon. Ang isip niyang sanay sa pagplano ngang pagpatay ay ngayon nakpaplano ngang pagtakas. Kailan? Tanong niyang muli. Ang kabilugan ng buwan. Napaangat ng tingin si Eva. Ang mamata ay puno ng luha. 2 gabi mula ngayon. Sa gabing iyon, ang gutom hindi na kayang pigilan. Lalong lumalakas ang ina at ako rin. Tumango si Boyet na parang isang general na tumanggap ng ulat. So, kailangan nating makaalis bago noon. Bukas ng gabi. Saan tayo pupunta? Tanong ni Eva. Ang boses ay halos walang pag-asa. Kilala ni Kapitan ang bawat daan. Ang matanot niya ay nagbabantay. Hindi tayo dadaan sa kalsada, sabi ni Boyet. Huminto sa paglalakad at hinarap si Eva. Dadaan tayo sa ilog. May bangka ba sa pampang? Nag-isip si Eva. May magaluma. Pero ang gailog pigati, delikado doon. Sabi nila, wala akong pakialam sa sinasabi nila. Putol ni Boyet, ang boses ay matigas ngunit hindi galit. Mas delikado kung mananatili tayo dito. Kailangan nating subukan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eva ang isang kislap ng pag-asa. Ang determinasyon sa mukha ni Boyet ay nakakahawa. Siya, na buong buhay ay biktima lang sumpa, ay ngayon may kasamang isang taong hindi marunong sumuko. Tumango siya. Sige, pulong niya. Lumapit si Boyet at tumupos sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na punong takot kundi ngang isang marupok na alyansa. Nakita ni Boyet ang isang malit na kwintas ng sampagwita sa kamay ni Eva. Ang maputing bulaklak ay nagsisimula ng malanta. Ito ang simbolo ng kanyang pagkatao, isang bagay na maganda at puro sa gitna ng kadiliman. Bakit mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong ni Boyet. Ang boses ay mas mahina ngayon. Tumingin si Eva sa kanyang mamata. Dahil sa lahat ng tao sa baryong ito,
Ikaw lang ang tumingin sa mabulaklak ko at hindi sa akin. Nakita mo ang isang bagay na gusto kong maging toto. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Boyet. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Bago pa siya makasagot, biglang humampas ang malakas na hangin sa labas. Sapat para kalampagin ang mayerong bubong. Ang huni ng mga kuliglik ay biglang tumigil. Sabay silang napatingin sa pinto. Isang nakakabinging katahimikan. Blag, ang pinto ay bumukas ng malakas. Hindi dahil sa hangin kundi dahil sa isang puwersang marahas na sumira sa trangka. Sa buka ng pinto, nakatayo si Ramona. Ang kanyang pulang bestida ay tila mas matingkat sa dilim at ang kanyang mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ito nakatingin kay Boyet. Nakatitig ito sa sarili niyang anak. Ina, nanginginig na sabihin ni Eva. Huwag mo akong tawaging ina. Sagot ni Ramona, ang boses ay malamig na parang yelo. Pumasok siya. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang mangangaso. Ipinakanulo mo ang ating dugo. Para saan? Para sa isang mortal? Isang hamak na pirasong karne? Hindi niya kasalanan. Ako. Pak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Eva. Nagpatalsik sa kanya pabalik sa papang. Ang kwintas ng sampagwita ay nahulog mula sa kanyang kamay at kumalat sa sahig. Manahimik ka, sigaw ni Ramona. Ang kahinaan mo ay isang insulto sa ating lahi. Itinuro ko sa iyo kung paano maging malakas, kung paano gamitin ang ating regalo, at ito ang isusukli mo sa akin. Bago pa makakilos si Boyet, nasa harap na niya si Ramona. Ang bilis nito ay hindi pangkaraniwan. Ngunit si Boyet ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang katawan ay gumalaw dahil sa instinct. Nang akmang susunggaban siya ni Ramona, mabilis siyang umilak at kinuha ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan niya, isang upuang kahoy. Walang pag-aalinlangan. Ipinalo niya ito ng buong lakas sa tagiliran ni Ramona. Ang upuan ay nabasak, ngunit si Ramona ay bahagya lang natinag na parabang isang lamok lang ang kumagat sa kanya. Ngumisi ito, isang ngising nagpapakita ng matutulis nitong ngipin. Palaban ka. Gusto ko yan. Sumugot si Ramona. Gumanti si Boyet. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa makalye ng Maynila, ang bilis, ang pandaraya, ang pag-atake sa mahihinang parte ng katawan. Sinipa niya ang tuhod nito. Sinuntok ang lalamunan, ngunit para itong isang pader na bakal. Bawat atake niya ay sinalubong ng higit na lakas. Naramdaman ni Boyet ang pagampas ng isang kamay sa kanyang dibdib at tumilapon siya, bumaksak sa kabilang dulo ng silid. Ang hangin ay nawala sa kanyang nabaga. Boyet, sigaw ni Eva. Dahan-dahang naglakad si Ramona palapit kay Boyet, napilit na bumabangon. Ang lakas ng tibo ng puso mo, mortal, napakasarap pakinggan. Matagal na akong hindi nakakatikim ng isang mandirigma. Hinawakan ni Ramona si Boyet sa lig at itinaas ito mula sa sahig na parang isang basahan. Ang mapaa ni Boyet ay hindi na sumasayat sa lupa. Ang makuko ni Ramona ay bumaon sa kanyang balikat. Naramdaman ni Boyet ang pakdidilim ng kanyang paningin. Tumingin si Ramona kay Eva. Panorin mo, anak. Panorin mo kung paano namamatay ang pag-asa. Itinaas ni Ramona ang kanyang kabilang kamay. Ang kuko nito ay humaba at naging parang mapatalim. Handa na itong tapusin si Boyet. Ngunit bago pa man ito makakilos, swoosh! Isang mabilis na tunog ang narinig na sinundan ng isang malakas na paglagutok. Isang sibat na gawa sa kawayan ang biglang lumitaw at tumusok ng malalim sa balikat ni Ramona. Isang hindi makataong siga ang kumawala mula sa lalamunan ni Ramona. Isang sigaong sakit at pakagulat. Binitawan niya si Boyet na bumaksak sa sahig, humahabol sa kanyang hininga. Napatingin si Ramona sa sibat na nakabaon sa kanya at pagkatapos ay sa pinto.
Doon sa sirang pintuan nakatayo si Juno. Nanginginig ang buong katawan, ang mukha ay putlang-putla. Ngunit ang pakakahawak niya sa isa pang sibat na kawayan ay mahigpit. Ang kanyang mata, na dati puno lang ng takot, ay ngayon mayroong apoy ngang banal na determinasyon. Ang mamamatay tao, ang halimaw, at ang banal lahat ay nasa isang silid, at ang gabi ay ngayon palang nagsisimula. Ang sigaw ni Ramona ay pumuno sa maliit na bahay, isang tuno na nakmula sa impyerno. Hinugot niya ang sibat mula sa kanyang balikat na may kasamang malakas na paglagutok ngang laman at buto. Itim na dugo ang umagos mula sa sugat. Ngunit mabilis itong naksara na parang isang masamang panaginip. Tumingin si Ramona kay Juno. Ang mga mata nito ay nakaapoy sa purong galit. Sakristan, nangihimasok ka sa hindi mo laban. Laban ito ang lahat, Ramona. Sigaw ni Juno, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Itinutok niya ang ikalawang sibat. Ang kasunduan ninyo ni Kapitan Valerio. Tapos na. Ang pagbanggit sa pangalan ng kapitan ay nagpatigil kay Ramona. Isang kislap ng pagtataka ang dumaan sa kanyang mukha. Bago napalitan ng isang masamang ngiti. Marami ka palang alam, bata. Sayang, hindi ka na makakaroon ng pagkakataong ikwento iyan sa iba. Mabilis na gumalaw si Ramona, ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Boyet ang kanyang tinutumbok. Ang target niya ay si Juno. Juno, umalis ka diyan. Sigaw ni Eva na ngayon ay nakatayo na, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, nasa harap na ni Juno si Ramona. Ngunit bago pa man niya maabot ang sakristan, isang katawan ang humarang sa kanyang daraanan. Si Boyet. Gamit ang natitirang lakas, itinulak ni Boyet si Juno palayo habang sinalo niya ang bigat ng atake ni Ramona. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib na nakpatilapon sa kanya sa dingding. Ang tunong pagkabalingang kahoy ay halos kasabay ng tunong ang pagkabalingang kanyang matadiyang. Bumaksak siya sa sahig, umubo ng dugo. Boyet. Ang sigaw ni Eva ay punong desperasyon. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Boyet na nakahandusay. Isang bagay ang nakbago sa loop niya. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas primordial, mas mapanganib. Tamanay na, sigaw niya. At sa unang pagkakataon, may talim sa kanyang boses. Ngumisi si Ramona. Ayan ang lahi na hinahanap ko. Ngunit bago pa man magpatuloy ang laban, isang malakas na tunog ngang kampana ang narinig mula sa labas. Sunod-sunod, isang alarma. Pagkatapos ay mga sigawan, mga yabak ngang maraming taong tumatakbo. Ang matanod, sabi ni Juno. Papunta na sila dito. Alam ni Ramona na deado na siya. 3 laban sa isa at paparating ng buong baryo. Tumingin siya sa kanilang 3 ang sugatang mandirigma, ang nag-alab na anak at ang matapang na sakristan. Isang huling masamang tingin ang ibinigay niya. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya sa hangin. At sa isang mabilis na kilos, tumalon siya palabas ngang bintana at naglaho sa kadiliman ng gabi. Ilang saglit lang. Dumating ang matanot na may dalang sulo at itak sa pangunguna ni Kapitan Valerio. Ang muhangang kapitan ay nagpapakita ng pakukunwaring pag-alala. Anong nangyari dito? Tanong niya, tinitignan ang wasak na bahay. Sinalakay kami, mabilis na sagot ni Juno. Tumuturo sa direksyon kung saan tumakas si Ramona, ang manananggal. Nakita namin. Ang mga mata ni Kapitan Valerio ay panandaliang. Naktama sa mga mata ni Juno at sa saglit na iyon, isang hindi nakasulat na mensahe ang naiparating. Alam ko. Ngunit ang kapitan ay isang magaling na aktor. Hanapin ninyo. Sugurin ang bahay ng mahalimaw na yan. Sigaw niya sa kanyang naatauhan na nakmamadaling sumunot. Kinausap ng kapitan si Boyet na ngayon ay inaalalayan ni Eva. Ayos ka lang ba, iho?
Anong nangyari? Iligtas mo na lang yang paarte mo. Kapitan, sabi ni Boyet sa pagitan ng paubo. Ang boses ay mahina ngunit puno ng panguyam. Narinig namin ang lahat. Ang maskara ni Kapitan Valerio ay unti-unting nalaglag. Ang pekeng pag-aalala ay napalitan ng malamig na galit. Kung ganun, pinili niyo na ang inyong panik. Isang malaking pagkakamali. Tumalikot siya. Bantayan ang bahay na to. Walang pwedeng lumabas. Umalis ang kapitan at ang karamihan sa mga tanod. Iniwan ang tatlo na nakakulong sa loob ng wasak na bahay na binabantayan ng dalawang tanod sa labas. Si Eva ay lumuha habang ginagamot ang masugat ni Boyet. Si Juno naman ay naglalakat-lakat. Ang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Wala na tayong oras, sabi ni Juno. Kapag bumalik sila, hindi na sila magtatanong. Papatayin nila tayong lahat. Anong gagawin natin? Tanong ni Eva. Ang pag-asa ay muling nawawala. Tumingin si Boyet kay Juno. Ang mamamatay tao at ang banal. Dalawang makaibang mundo na ngayon ay kailangang magsanib. Ano ang alam mo laban sa kanila? Lumapit si Juno. Ang lolo ko, isang albularyo, tinuruan niya ako. Ang maaswang ay may kahinaan, bawang, asin, at dasal. Ngunit hindi lang ordinaryong dasal, mga orasyon sa Latin na may kasamang pananampalataya. Natawa si Boyet na sinundan ng isang masakit na ubo. Pananampalataya. Yan ang bagay na wala ako. Hindi mo kailangan ng pananampalataya sa Diyos. Seryosong sabi ni Juno, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Boyet. Ang kailangan mo ay maniwala sa akin. Tumayo si Juno at lumapit sa isang sulok kung saan nakakalat ang manggamit. Kinuha niya ang garapon ng asin at isang buong bawang mula sa kusina. Kinuha niya rin ang rosaryong kanyang lolo mula sa kanyang bulsa. Ang masibat na kawayan. Binasbasan ko itong langis at dinasalan. Kaya ito tumalap, paliwanag niya. Kailangan natin ng mas marami at kailangan nating gawing kuta ang lugar na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Boyet ang taong walang kinikilalang Diyos. Ang taong naniniwala lang sa lakas ng sarili niyang makamay ay tumingin sa sakristan at nakita hindi ang isang batang puno ngang pamahiin, kundi isang sundalo. Sige, sabi ni Boyet, pilit na bumabangon, iniinda ang sakit sa kanyang ngatadyayang. Sabihin mo sa akin ang dapat kong gawin. Nakatinginan silang tatlo. Si Boyet, ang mandirigma na handang lumaban hanggang kamatayan. Si Eva, ang halimaw na piniling kumampi sa sangkatauhan. At si Juno, ang banal na handang gumamit ng dahas para sa tama. Nagsimula silang magtrabaho. Sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, isinara nila ang mga bintana, naglagay ng asin sa bawat siwang at nagsabit ng bawang sa mga pinto. Si Boyet, gamit ang kanyang natitirang lakas, ay tinuturuan si Eva kung paano humawak ng ita. Si Juno naman, sa isang sulok, ay tahimik na nagdarasal sa ibabaw ng masandatang kanilang gagamitin. Sa labas, ang gabi ay tahimik, masyadong tahimik. At pagkatapos, narinig nila ito. Isang mahinang katok sa pinto. 3 beses. Pagkatapos ay isang boses. Ang boses ni Kapitan Valerio, kalmado ngunit puno ng banta. Juno, ilabas mo ang mataksil. Huwag mong idamay ang baryo sa kabaliwan mo. Tumingin si Juno sa labas sa maliit na butas sa dingding. Ang kanyang mata ay nanlaki sa takot. Hindi lang matanot ang nandun. Ang buong baryo, mga lalaki, mga babae, may dalang masulo, mga itak, mga pala at mga bato. Ang kanilang mamukha ay walang emosyon na parang mga tupa na sumusunod sa kanilang pastol, handang lapay ng sinumang ituring na lobo. Sila ay isang galit na hukbo. Nabubulagan ng takot at ng makasinungalingan ng kanilang pinuno. At sa itaas,
Sa madilim na kalangitan, nagsimula na namang marinig ang tunog. Ang tunog ng pakpak na gawa sa katat. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Napapaligiran na sila. Nakatayo si Juno sa gitna ng silid. Hawak ang rosaryo ng kanyang lolo. Ang mabutil na kahoy ay malamig sa kanyang nanginginig na palat. Sa labas, ang masulo ay parang mamatang demonyo na nagliliyap sa dilim. Ang maboses ng kanyang makababaryo matawong, nakasama niyang magsimba. Mabatang biniyan niya ng kendi, mamatatandang iginagalang niya ay naging isang kolektibong sigaw ng put. Tumingin siya sa kanyang makasama. Si Boyet, nakasandal sa dingding. Ang mukha ay napipinta sa sakit ngunit ang mga mata ay matalas na parang sa isang agila. Hawak nito ang isang matalim na itak. Sa tabi nito, si Eva. Ang maluha ay natuyo na sa kanyang pisngi, pinalitan ng isang maputlang determinasyon. Hawak din niya ang isang itak, nanginginig, ngunit hindi bumibitaw. Ang mamamatay tao, ang halimaw, at siya ang sakristan. Anong pag-asang ganitong hukbo laban sa buong baryo, laban sa impyerno mismo? Ang pananampalataya ay hindi lang pagluhot apo. Minsan, ito ay paktayo. Ang boses ng kanyang lolo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. Papasukin nila tayo. Sabi ni Boyet, ang boses ay mahina. Alam ko, sagot ni Juno, pero hindi natin sila gagawing madali. Kalabog, isang malakas na pakpupok sa pinto ang yumanik sa buong bahay. Sinundan itong isa pa at isa pa. Ang kahoy ay umuungol, nagbibigay na. Ilabas ang masalot. Sigaw ng isang lalaki sa labas. Sunugin ang bahay. Sigaw ng isa pa. Kasabay ng masigawang tao. Narinig ni Juno ang mas nakakatakot na tunog. Ang tunog ng mapakpak. Pakpakpak. Hindi lang isa, marami. Umikot sa itaas ng kanilang bubong na parang mga buwitre na nag-abang sa mamamatay na biktima. Juno, sabi ni Boyet, ang tingin ay nakatuon sa pinto. Oras na para sa mahika mo. Tumango si Juno. Ipinikit niya ang kanyang mamata, hinayaan ang takot na dumaloy sa kanya at pagkatapos ay pinalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na nakmula sa rosaryong hawak niya. Sa alaalang iniwan ng kanyang lolo, sa pananampalatayang pilit niyang pinanghahawakan. Binuksan niya ang kanyang bibig, at sa gitna ng kaguluhan, nagsimula siyang magdasal. Hindi ito isang ordinaryong dasal. Ang nasalita ay nasa Latin, masalitang matalas at makapangyarihan. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ang kanyang boses sa una ay nanginginig, ay unti-unting lumakas. Bawat salita ay may bigat, bawat pantig ay isang sandata. Tila ang mismong hangin sa loob ng bahay ay nagbago, naging mas mabigat, mas siksik. Bang! Isang malaking bato ang bumasak sa salamin ng bintana. Ang mabubok ay kumalat sa sahig. Isang kamay ang pumasok. Sinusubukang tanggalin ang harang na kahoy. Mabilis na kumilos si Boyet. Hinampas ng ita ang kamay. Isang sigawong sakit ang narinig mula sa labas. Exurgat Deus, et dissipentur inimisi ejus, et fugiant quioderunt eum e faci ejus. Let God arise, and let his enemies be scattered, and let them that hate him flee from before his face. Lalong lumakas ang boses ni Juno. Tila ito isang invisible na pader na humaharang sa kasamaan sa labas. Napansin niyang ang ngaanino ng maaswang na lumilipat sa itaas ay tila nakalangan, hindi makalapit. Ngunit ang galit ng mga tao na inudukan ni Kapitan Valerio ay mas malakas. Sige, itulak niyo, sigaw ang kapitan. Ang pinto ay tuluyan ng bumigay sa isang malakas na pagbagsak. Ang mga tao ay nagsimulang pumasok. Ang kanilang mamata ay punong galit. Ang kanilang mamukha ay nababalutan ng aninong masulo. Sa likod ko, sigaw ni Boyet kina Eva.
at Juno. Hinarap niya ang unang bukso nga taga-baryo. Ang kanyang ita ay gumalaw ng may nakamamatay na bilis at husay. Hindi niya sila pinapatay, ngunit hindi rin siya nakaatubiling sumugat. Bawat hiwa sa braso, bawat sipa sa tuhod ay sapat para mapaatras sila. Sa likod niya, patuloy si Juno sa pagdarasal. Ang kanyang nga salita ay ang tanging kalasak nilalaban sa mga halimaw na nasa himpapawid. Si Eva ay nakatayo sa tabi ni Juno. Ang ita ay nanginik sa kanyang kamay, handang protektahan ang sakristan sa sinumang makakalusot kay Boyet. Ang eksena ay isang larawan mula sa bangungot. Isang mamamatay tao na nagpoprotekta sa isang banal na lalaki habang ang isang halimaw ay nagbabantay sa kanilang dalawa. Ngunit ang kanilang maliit na depensa ay hindi magtatagal. Masyado silang marami. Habang abala si Boyet sa pakikipaglaban sa mga tao sa harap, isang nakakakilabot na alulong ang narinig mula sa itaas. Isang alulong na punong galit at sakit, mas malakas kaysa sa iba. Lahat sila, si Boyet, si Juno, si Eva, kahit ang mataga-baryo ay napatinggala. Isang bagay ang bumagsak mula sa bubong. Sinisira ang mayero at kahoy na parabang papel. Ang pirasong salamin mula sa maliit at nag-isang stained glass na bintana ng bahay isang imahe ng Birheng Maria ay sumabog papasok na parang ulan ng mamakukulay na patalim. Sa gitna ng alikabok at wasak na bubong, lumapag ito. Si Ramona. Ngunit hindi na siya ang magandang babae na nakapulang bestida. Ang kanyang katawan ay nagbago. Ang kanyang braso ay mas mahaba. Ang kuko ay parang makutsilyo. Ang kanyang mata ay pulang-pula na parang baga. At sa kanyang likuran, ang dalawang malalaking pakpak na parang sa paniki ay nakabuka, nagdidilim sa anumang liwanag na natitira. Ngunit ang pinakakakilabot ay hindi ang kanyang anyo. Ito ay ang kanyang titik. Hindi ito nakatingin kay Juno, na ang masalita ay biglang natigil sa kanyang lalamunan. Hindi ito nakatingin kay Boyet, na ngayon ay napapaligiran na. Ang mga mata ni Ramona, na puno ngang isang kasuklam-suklam na halongang galit at pakmamahal, ay nakatutok sa isang tao lamang, ang sarili niyang anak, si Eva. Ang sakit sa mata diyang ni Boyet ay parang nakapoy na bakal, ngunit binalewala niya ito. Ang adrenaline ay isang lason at isang biyaya. Pinapatay ang sakit habang pinatalas ang bawat hiblang ang kanyang pagkatao. Ang mundo ay bumagal. Sa harap niya, ang nagalit na mukha ng taga-baryo. Sa kanyang likuran ang nanginginit na panalangin ni Juno. At sa gitnang lahat, sa ilalim ng butas na bubong, ang bangungot na nakatawang tao, si Ramona, ang mata ay nakatutok kay Eva. Isang instinct ang pumalit sa kanyang pag-isip. Isang instinct na hindi para sa sariling kaligtasan, kundi para sa pagprotekta. Kailangang magpatuloy si Juno sa pagdarasal. Iyon ang tanging bagay na pumipigil sa mga nasa himpapawid na bumaba at lapain sila. At para magawa iyon, kailangang manatiling buhay si Juno at si Eva. "Huwag kayong alis sa likod ko!" Sigaw ni Boyet, hindi inaalis ang tingin sa mapapasok na kaaway. Ang mga taga-baryo, na ngayon ay mas matapang dahil sa presensya ni Ramona, ay sumugot na parang alon. Sinalubong sila ni Boyet, hindi na bilang isang takas kundi bilang isang pader. Ang kanyang ita ay naging karuktong ng kanyang braso. Umiilag, humahawi, sumasalak. Bawat galaw ay may layunin. Isang hiwa sa braso para mabitawan ang itak. Isang sipa sa binti para matumba. Isang hampas ng hawakan ng ita sa sentido para mawalan ng malay. Epektibo, brutal, ngunit hindi nakamamatay. Ayaw niyang pumatay ngang mataong nabubulagan lang. Sa gitna ngang pakikipaglaban niya, sa gilid ng kanyang paningin, nasasaksihan niya ang isa pang laban. Ang laban na mas mahalaga.
Taksil! Umalingaw-ngaw ang boses ni Ramona, punong sakit at galit. Sumugod ito kay Eva. Ngunit si Eva ay hindi na ang babaeng nanginginig kanina. Ang takot sa kanyang mata ay napalitan ng isang maputlang apoy. Itinaas niya ang kanyang itak at sinalubong ang atake. Clang! Ang tunog nga baka na tumama sa isang bagay na mas matigas pa sa bakal ay umaling-aungaw. Ang ita sa kamay ni Eva ay halos mabitawan niya dahil sa lakas. Ang makuko ni Ramona na parang matalim ay sumalak sa kanyang sandata. Ipinanganak kang mga ngaso. Hindi tupa. Sigaw ni Ramona habang muling sumusugot. Mabilis si Ramona, punong lakas ng isang daang taong sumpa. Ngunit si Eva, kahit mas mahina, ay may isang bagay na wala ang kanyang ina, desperasyon. Ginagamit niya ang bawat sulong wasak na bahay. Kumugulong siya sa ilalim ng mesa. Ginagamit ang masirang upuan bilang panangga. Ang laban nila ay isang sayaw ng kamatayan, isang marahas na balet ng anino at galit. Hindi ako papayag na saktan mo pa sila. Sigaw pabalik ni Eva. Ang kanyang boses ay may lakas na ngayon lang narinig ni Boyet. Habang nagpapatuloy ang dalawang laban, isang pamilyar na mukha ang sumulpot mula sa hanay ngang mataga-baryo, si Kapitan Valerio. Hindi na ito ang palangiting politiko. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng puot at sa kamay niya hawa niya ang isang mahabang gulok. Peste ka, dayo, sigaw ang kapitan. Sinira mo ang kapayapaan ng baryo ko. Ang kapayapaan na binili mong dugo ang mainosente, sagot ni Boyet, humihingal. Sumugot ang kapitan. Ang laban nila ay personal. Ang gulo ng kapitan laban sa ita ni Boyet, naramdaman ni Boyet ang sakit sa kanyang natadiyang sa bawat pakilag, sa bawat paksalag. Mas malakas ang kapitan, ngunit mas mabilis at mas matalino si Boyet. Ngunit ang kanyang katawan ay may hangganan. Sa isang pagkakataon, napaluhot si Boyet matapos tamaan ng sipa sa may sugat niyang tagiliran. Isang nakakapasong sakit ang kumalat sa buo niyang katawan. Itinaas ng kapitan ang kanyang gulok, handa nang tapusin ang lahat. Boyet! Narinig niya ang sigaw ni Eva. Ang sigaw na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Gumulong siya sa huling sandali at ang gulo ng kapitan ay bumaon sa sahig na kahoy. Ginamit ni Boyet ang pagkakataong iyon para sipahin ng ngapaang kapitan at patumbahin ito. Ngunit sa paglingon niya, nakita niya ang isang bagay na nakpanlamig sa kanyang dugo. Habang ang atensyon ni Eva ay na kay Boyet, nakahanap ng pagkakataon si Ramona, isang mabilis na kilos. Isang mahabang kuko ang humiwa ng malalim sa tagiliran ni Eva. Napaluhot si Eva. Hawak ang kanyang tagiliran kung saan mabilis na kumakalat ang dugo sa kanyang damit. Sa pagkakita nito, ang dasal ni Juno ay bahagyang natigil. Ang kalasak na pumoprotekta sa kanila ay humina. Isa sa mga aswang sa labas ang nakahanap ng lakas ng loob na bumulusok pababa. Ngunit hindi ito para sa kanila. Ang target nito ay ang isa sa mga taga-baryo na malapit sa pinto. Sinunggaban nito ang lalaki at muling itinaas sa himpapawid. Ang sigaw ng lalaki ay naputol ng bigla. Ang mataga-baryo sa unang pagkakataon ay nakita kung ano talaga ang kasunduan. Ang kapayapaang ibinibigay sa kanila ay hindi permanente. Ito ay isang pautang na anumang oras ay pwedeng bawiin. Nagsimula silang mag-atubili. Ang kanilang galit ay napalitan ng takot. Tinuon ni Ramona ang kanyang atensyon pabalik kay Eva. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang duguan at nakaluhot na anak. Tingnan mo ang nangyari. Ang pag-ibig mo sa isang mortal ang nagdalang kapahamakan sa lahat. Si Boyet na ngayon ay nakatayo na ay susugot na sana, ngunit si Kapitan Valerio ay muling sumalakay. Ang kanilang laban ay nagpatuloy, isang desperadong sayaw sa gitna ng kaguluhan. Si Eva, nanginginig at halos maubusan ng lakas,
ay tumingin kay Boyet na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Tumingin siya kay Juno na pilit na ibinabalik ang lakas ng kanyang panalangin. Tumingin siya sa kanyang ina, ang halimaw na minsan niyang minahal. At sa sandaling iyon, isang malinaw at nakakakilabot na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang mata ay nagtama sa mga mata ni Boyet. Sa gitna ng ingay at karahasan, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Isang tingin na punong pasasalamat ng paalam at ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang sumpa. May isang paraan lang para matapos to, sabi ni Eva. Ang kanyang boses ay isang bulong na tanging si Boyet lang ang tila nakarinig. Sa isang mabilis na kilos, gumapang siya palapit kay Juno na abala sa pagdarasal. Mula sa sinturon ng sakristan, kinuha niya ang isang maliit na balaraw, ang balaraw na binasbasan ni Juno kanina ng langis at mga orasyon. Eva, anong? Hindi na naituloy ni Juno ang sasabihin. Gamit ang kanyang huling lakas, tumayo si Eva. Tumingin siya kay Ramona. Ang balaraw ay hawak ng mahigpit at sumugot siya. Ngunit hindi ito isang atake. May ibang plano ang kanyang puso. Ang oras ay tila na yelo. Para kay Boyet, ang lahat ay gumagalaw sa isang nakakabinging katahimikan. Ang kalansing ang kanyang italaban sa gulo ni Kapitan Valerio. Ang basak na tini ni Juno na pilit ibinabalik ang lakas ng kanyang panalangin. Ang sigawng takot mula sa mga taga-baryo. Lahat ng iyon ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw, ang tanging totu, ay ang imahe ni Eva na tumatakbo. Tumatakbo siya hindi papalayo, kundi papalapit sa pinakmulan ng kanyang bangungot. Si Ramona, sa pag-aakalang isa itong desperadong atake, ay ngumisi. Itinaas niya ang kanyang kamay na may matatalim na kuko, handang salubungin ang kanyang suwail na anak. Ngunit hindi umatake si Eva. Sa huling sandali, ibinaba niya ang balaraw. Ibunukan niya ang kanyang braso. At sa isang kilos na hindi inaasahan ng sinuman hinding tao, hindi nga halimaw niyakap niya ang kanyang ina. Niyakap niya si Ramona ng mahigpit. Isinupsop ang kanyang mukha sa dibdib nito na parabang isa siyang bata na muling naghahanap ng kalinga. Natigilan si Ramona. Ang buo niyang katawan ay nanigas. Sa loob ng 100 taon ng pagiging halimaw, walang sinumang mortal o immortal ang naglakas loob na hawakan siya ng may ganoong kahinaan, ng may ganoong pagmamahal. Sa loob ng isang saglit, ang galit sa kanyang mata ay napalitan ng purong pakalito. Sa saglit na iyon ngang pag-aalinlangan, itinaas ni Eva ang kamay na may hawak na balaraw. Ang kanyang mamata na nakatingin sa mamata ni Boyet sa huling pagkakataon ay punong luha at kapatawaran. Mahal kita. Ang masalitang nabuo sa kanyang labi, walang tunok, ngunit naintindihan ni Boyet. At pagkatapos, isinaksak niya ang balaraw. Hindi sa kanyang ina. Isinaksak niya ito sa sarili niyang puso. Ngunit ang saksak ay hindi tumigil doon. Dahil sa higpit ng kanilang pagkakayakap, ang talim ng binasbasang balaraw ay tumagos sa kanyang dibdib, lumabas sa kanyang likuran, at bumaon ng malalim sa pusong halimaw na nakayakap sa kanya. Isang sigaw ang kumawala. Ngunit hindi malinaw kung kanino ito nanggaling. Kung kay Eva ba, na ang buhay ay unti-unting nawawala, o kay Ramona, na ang sumpa ay biglang binaliktat ng isang akto ng sakripisyo, o marahil ito ay ang sigaw nilang dalawa, isang sigawng sakit ng pagsisisi ng isang sumpang sa wakas ay natakpuan ang kanyang katapusan. Ang katawan nilang makayakap ay nagsimulang magliwanag, isang liwanag na hindi banal, kundi isang liwanag na marahas, na parang isang bituin na sumasabog. Itim at pulang enerhiya ang pumulupot sa kanilang dalawa.
Ang mga aswang na lumilipat sa labas ay nagsimulang makbaksakan mula sa langit na parang mga nasusunog na dahon. Ang kanilang mga sigaw ay humalo sa kaguluhan sa ibaba. Ang kasunduan ay nabasak. Ang kapangyarihan ni Ramona, ang angkla ng kanilang lahi sa San Lazaro ay nawawasak. Natigilan ang lahat. Maging si Kapitan Valerio ay napahinto sa pag-atake. Ang kanyang mukha ay punong hindi makapaniwalang pagkasindak. Si Boyet sa wakas ay malaya ay tumakbo, ngunit huli na. Sa huling pagkakataon, naktama ang kanilang mata ni Eva. Ang sakit sa mukha nito ay napalitang ng isang payapang ngiti, isang huling hininga ang kumawala mula sa kanyang malabi. At pagkatapos, nagsimula silang maging abo. Ang katawan ni Eva, ang katawan ni Ramona, ang kanilang madamit, ang kanilang pag-iral lahat ay naging kumikinang na abo na dahan-dahang bumaksak sa sahig. Ang liwanag ay nawala at ang naiwan na lang ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Napaluhot si Boyet sa sahig. Ang kanyang kamay ay sumasalok sa abo na dati ang babaeng nagtanim ng sampagwita. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Ang babaeng minahal niya. Wala siyang maramdaman. Walang galit, walang lungkot. Isang malawa, malamig na kawalan. Ang taga-baryo ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga sulo ay nanginginig sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng takot at pagkaunawa sa kanilang ginawa. Sa gitna ng katahimikang iyon, si Kapitan Valerio na ngayon ay napagtanto na ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kasunduan, ang kanyang pekeng kapayapaan ay nawala na, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa puot. Itinaas niya ang kanyang gulok, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinutok kay Boyet. Mula sa kanyang baywang, isang baril ang kanyang kinuha. Ang maliit na tunog ng pagkalabit ng martilyo ng baril ay umaling-aungaw sa silid. Itinutok niya ito kay Boyet na nakaluhot pa rin na tulala. "Ikaw," sabing kapitan, ang boses ay nanginginig sa galit. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to." Pinikit ni Boyet ang kanyang mata. Handa na siya. Marahil, ito na talaga ang kanyang huling hantungan. Isang putong baril ang bumasak sa katahimikan. Mula sa sulok kung saan siya halos gumuho, dahan-dahang iminulat ni Juno ang kanyang mga mata. Ang putong baril ay ang huling tunog na kanyang narinig bago siya lamunin katahimikan. Ngayon, ang katahimikang iyon ay may kasamang amoyng pulbura, nga abo at ng isang mapait na kalayaan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang tanawin ay parang isang larawan mula sa isang digmaan. Ang mga taga-baryo ay nakatayo pa rin. Ang kanilang mamukha ay blanko, na parabang makaluluwang nawala sa sariling katawan. Ang sahig ay puno ng abo, mabasak na gamit at mapatak ng dugo. Tumingin siya sa direksyon kung saan nagmula ang putok. Si Kapitan Valerio ay nakahandusay sa sahig. Isang butas ang makikita sa kanyang noo at sa likod niya. Ang dingding ay may mansang dugo. Sa kanyang tabi, ang baril na hawak niya kanina ay nakahandusay din. At sa gitnang silid, nakatayo ang isang magsasaka, isang matandang lalaki na kilala ni Juno bilang si Mang Lando. Hawak nito ang isang lumang shotgun na ginagamit sa pangangasong baboy ramo. Ang usok ay kumakawala pa mula sa dulo nito. Ang kanyang makamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mamata ay malinaw. Ang putok ay hindi para kay Boyet. Ito ay para sa kapitan. Ang hatol ng isang taong sa wakas ay namulat. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Lando ang kanyang baril. Iyon na ang hudyat. Isa-isang nagsimulang maglakad papalabas ang mga taga-baryo. Ang kanilang mapa ay mabibigat. Ang kanilang mabalikat ay nakayuko. Hindi sila nagiwan bilang isang galit na hukbo, kundi bilang nga individual na may pasan-pasang kasalanan.
Ang gabing kanilang kabaliwan ay tapos na. Ngayon, kailangan nilang harapin ang umaga. Tumingin si Juno sa lugar kung saan huling nakaluhot si Boyet. Wala na siya. Tulad ng isang anino. Naglaho na siya sa gitnang kaguluhan. Iniwan ang lahat. Nag-iwan ng abo, ng mga katawan, at ng isang baryong wasak ang kaluluwa. Lumabas si Juno. Ang unang sinang nga araw ay nagsisimula ng dumampi sa mga bubong San Lazaro. Ang hangin ay malinis na, wala na ang bigat ng sumpa. Ang baryo ay malaya na, ngunit ang kalayaan ay may lasang abo. Sa mga sumunod na araw, ang San Lazaro ay isang baryo ngang mabulong. Ibinurol nila ang kanilang nga patay. Inayos nila ang kanilang mga sirang bahay. Ngunit ang sira sa kanilang mga puso at alaala ay mananatili ron magpakailanman. Walang nangahas na pag-usapan ang nangyari ng gabing iyon, ngunit lahat ay nakakaalam. Ang kwento ni Kapitan Valerio ay naging isang babala. Ang kwento ng aswang ay naging isang malagim na kasaysayan. Isang linggo matapos ang gabing iyon, habang nagwawalis si Juno sa harap ng simbahan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Doon, sa ilalim ng punong akasya, sa harap ng wasak at abandonadong bahay kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat, may isang bagay na tumutubo. Lumapit siya. Hindi niya maintindihan kung paano. Ang lupa ay tigang at natuyot, puno pa rin ng abo mula sa mga sulo. Ngunit doon, sa gitnang lahat ng iyon, may isang maliit na halaman. Isang halaman ng sampaguita. Hindi lang isang halaman, isang bulaklak. Isang perpektong bukatkat na bulaklak ng sampaguita. Ang kaputian nito ay tila isang himala sa gitna ng kulay abong paligid. Ang bango nito ay mahina, ngunit malinaw. Isang bango ng pag-asa. Lumuhot si Juno at marahang hinawakan ang bulaklak. Ang mapetalya nito ay malambot at sariwa, na para bang hindi ito dumaan sa apoy at karahasan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ito ba ay isang himala? Isang huling regalo mula sa kaluluwa ni Eva, isang simbolo na ang kanyang pag-ibig at sakripisyo ay nag-iwan ng isang bagay na puro at maganda. O marahil ito ay isang bagay na iba. Isang paalala na ang masumpa tulad ng mahalaman ay may maugat na mahirap bunutin, na ang dugo, kapag pumatak sa lupa, ay maaring magpatubo hindi lang ang kalungkutan, kundi ang panibagong binhingang kadiliman. Hindi niya alam, at marahil hindi na niya kailanman malalaman. Tumingin siya sa mahabang kalsada na papalabas ng baryo. Inisip niya si Boyet, nasaan na kaya siya ngayon? Nagpatuloy ba siya sa pagtakbo? O sa wakas ay natakpuan na niya ang isang lugar na matatawag niyang sa kanya? Natakpuan na ba niya ang kapayapaan? O dala-dala pa rin niya ang abo ni Eva sa kanyang puso? Tumayo si Juno. Iniwan ang bulaklak. Bumalik siya sa simbahan sa kanyang tungkulin. Ang San Lazaro ay tahimik na ngayon. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang makwento ng baryong ito ay hindi pa tapos. Sila ay natutulog lamang, nakabang sa susunod na takip silim. At habang papalubog ang araw, ang nag-iisang bulaklak ng sampaguita ay nanatiling nakabukas. Ang bango nito ay isang bulong sa hangin, isang bulong ng pag-ibig, ng sakripisyo, o marahil isang bulong ng isang bagong sumpang nakabang. At dito nagtatapos ang kwento ng Baryo San Lazaro. Ang kwento ay isang sumpa, isang sakripisyo, at isang pag-ibig na namukatkat sa gitnang kadiliman. Mula sa inyong lingkod, ang tagapagsalaysay, maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa aming paglalakbay. Salamat sa pananatili hanggang sa pinakahuling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang madala sa bigat ng damdamin ng bawat isa. Naramdaman ko ang lamig sa puso ni Boyet, ang takot na bumabalot kay Juno, at ang walang katapusang lungkot sa mga mata ni Eva.
Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa mga aswang at mga halimaw na may pakpak. Ito ay tungkol sa mga halimaw na nakatira sa loob natin ang ating galit, ang ating pagdududa, ang ating mga kasalanan. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento rin na pag-asa. Pag-asa na matatakpan sa mga lugar na hindi natin inasahan. Ito ay kwento ng katapangan na mahahanap sa isang duwag na puso at ng kabanalan na maaring mamukatkat kahit sa isang mamamatay tao at ng isang pag-ibig na kayang magligtas, magpatawad at magbigay kahulugan sa pinakamadilim na gabi. Kaya ngayon, ikaw naman ang nais kong pakinggan. Ano ang iyong naramdaman? Sino ang karakter na tumatak sa iyong puso? At para sa iyo, ano ang sinisimbolo ng huling bulaklak ng sampagwita na sumibol mula sa abo? Hinihiling ko na iwan mo ang iyong masolobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa iyo ay mahalaga. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.